Umaldog ka nun, nag-bounce ka nun. Pagug. Alam mo yung... Ay, uminin! Gago, ay, uminin! Umaldog ka talaga sa lupa. Gago. Umalsig ka sa hinahalang semento. Hello, mic test. Lapit mo. Hello. Yeah. Mic test, mic test. Hello, mic test. Okay. Tayo. Yo, what's up? Welcome sa Kislot Chronicle Show. Pero itong show na to ay kakaiba dahil meron kaming bagong segment. Pangalan ng segment namin ay Kislutan Tots. Kislutan Tots. Kislutan Tots, pre. Alright. Ano So, yan, double meaning men ah. Amoy bastos no? Pero, sakto lang. syempre ano to eh. Tots eh. Yung mga thoughts natin. So, kaya natin ginawa to para medyo magkaroon naman ng konting flavor, kakaiba. Oo, tama. Diba? So guys, alam niyo naman, alam kong kilala niyo si Edward, kasama natin sa mga ilang episode ng ano. Saan ka ba episode kasama? Doon sa Flying Kick ng Pilantod, kasama ka doon eh. Basta marami na, almost nasa 7 or 8 na. Oo, mga ganon. Ganon. Kasi lagi siyang guest co-host kapag may absent kaming isa. So ito, ginawa natin para magkaroon naman kami ng intimate moment ni Edward. Matik yan. Kasi siya lang yung nag-iisang listener ng Kislot dito sa Canada. Ako nga lang ba? Hindi, gago. Kala ko ako lang eh. Hindi, marami din. Marami din, syempre. Okay. Kala ko I'm alone eh. Pero ngayong gabi na to, pre, meron tayong pag-uusapan. Ito yung About saan? Ito yung mga urban legend, Brad. Magandang Sa Pinas. Siyempre, Mga urban legend sa Pinas. Kasi meron nagpadala sa atin ng kwento, Brad eh. Sino? Ayaw yung magpakilala eh, pero ito yung sabi niya. Kaya buksan ko lang yung beer. Malakas ba yung registro ng boses ko? Hindi. Hindi, yung registro ng mukha mong malakas sa camera. Tangina mo. Ayan. Sorry. May sipon ako guys ha. Anyway. Meron kasi nag-email sa akin, Brad. Itong email sa akin, naisip ko na, tangina magandang topic to, Brad ah. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya, pansin nyo, nung tawag dito, nagpa-comment ako sa page tsaka sa group tungkol sa mga urban legend, di ba? Sa Pinas ah. So eto, basahin na natin. Sige. Po sa inyo kagawad. Please itago niyo lang ako sa wallet niyo. Na-email ko na po yung picture ko. Paki-print na lang din, salamat ha. Anyway, gusto ko po sana i-share kung bakit ako nagtatampo sa mama ko. Tatampo siya sa mama niya, pre. Ibang klaseng ano yan ah. Sender ah. Ayaw niya kasi akong payagan mag-swimming sa ilog kasama yung mga kaibigan ko eh. Ang dahilan daw niya eh. Siyempre baka malunod. Siyempre ba magulang, di ba? Oo, siyempre lalo na kapag... Wala nakabantay ng mga nakakatanda. Lalo na pag di ka marunong lumangoy, talagang di ka papayagan, Bran. Ang dahilan daw po niya, may nangunguha ng alay sa mga ilog. Kago, totoo yan, pre. Totoo yan. Every year sa amin, meron namamatay sa ilog. Hindi rin ako pinapayagan maligo ng mama ko sa ilog, pre. Ayan. Pero mas maganda nang meron nakabantay. Pero hindi natin maiiwasan yan. Wala kang magaling sa disgrasya, sabi nga nila. Totoo, Brad. Ito, nakakaingit nga po yung mga barkada ko kasi ang saya nila. Tapos nung pumunta kami sa lamay ng kapitbahay namin, pinagbawalan din niya ako mag-take out ng mga bulaklak. Masama daw yun. Bulaklak. Alam ko, juice eh. Tsaka yung pagkain sa lamay eh. Tangina to ba? Bawal eh. Bakit bulaklak yung... Anyway. Baka may ka-date. Tapos nung umuwi na kami sa lamay, ay dumiretso muna kami sa kwarto ko para magpagpag. Tangina. Tapos saka si mama pumasok sa kwarto niya. Bakit sa kwarto? Di ba dapat 7-Eleven? Dapat sa ibang lugar. Kahit 7-Eleven, pwede na yun, men. Basta importante, huwag kang dumiretso sa bahay ninyo. Oo, gago, yung mga puta. kasabihan ng mga matatanda. Oo. Ayan nga daw, nakakasar. Ang dami niyang pamahiin eh. Tapos, may alam din siyang urban legend na pag may ginagawang tulay, ay huwag kami lalapit dahil nangunguha ng bata yung mga mason at yung dugo mo ihahalo sa taho at ibebenta sa Cabuyao, Laguna. Parang mali, pre. Ang alam ko eh, yung mga pinapatay na bata no, ng kasabihan nila, ibinubuo sa tulay. bagong gawan tulay para Pundasyon. tumibay.
Pundasyon. Kasi nga, di ba, blood is thicker than water. Tangina. Ano to, pre? Nag-start to mga 70s eh. Oo. Pero tingin ko, alam ko, mga nababasa ko sa mga article, ginawa raw panaot yan sa mga bata noong mga panahon. Para hindi magano. Para hindi sila magagala ng mga 10 oras ng gabi. Hindi maglalabas, So, no? di ba uso na yung mga curfew nun? Oo. Oo, yun. Ayun yung mga ano niyan eh. Galing, no? Ayun. Tapos ayaw din niya ako payagan maligo sa ulan kapag maaraw dahil may kinakasal daw na panot. Ha? Kapre. Kala ko kapre, paano puto? Tikbala nga yun eh. Ay, tikba lang ba? Pero ang alam ko, kapre talaga, literal. Ang inan to, ayaw magdahan-dahan ah. Gago. Panot. Medyo papunta na rin ako dyan eh. Kaya magdahan-dahan ka, maayos yan ha. Ako din, Yun pre. yan. Ayaw magpakilala eh, wala pangalan eh. Ayan. Ayaw magpakilala pero pinalagay sa wallet mo yung picture. In-email sa akin, Brad. Oh. Masasend ko mamaya sa'yo. Pakita ko sa'yo. Ayan. Tapos, pag may aso daw ako na magkatikit ng puwet, ay kumuha daw ako ng asin. Tapos, bumili ng manggang hilaw at kainin ito habang pinapanood sila. May intimidate daw sila eh. At maghihiwalay. Gago. Kakaiba yun. Alam ko nilalagay yung asin sa itits ng aso, di ba? Para ano? Para sumakit. para humapdi. Para maghiwalay. Humapdi. Men. Ang ina. Pero wag niyong gagawin yun, men. Papanoorin mo. Iba na ang batas ngayon. Puta, makukulong kayo. Animal Cruelty. men. Oh, sensitive na lahat. Kasi mga millennial na rin yung mga aso eh. Kaya sensitive na rin Parang sila. katulad nung nakaraan nyo sa ice cream. Alam mo Pabili yun, ka sa gago. mama mo. Ayun. Alak ba kita? Ayun, papiansa ka sa mama mo. Good luck. Gago. Ito. Magpapasko ka ngayon kasama yung mga jail guards natin. Tapos, wag daw akong pupunta sa Robinson pag Pasko. Dahil nga daw kay Alice Dixon na nadukutan sa food court, madami pa namang sale nun. Nadukutan sa food court. Si Alice Dixon sa Robinson. Parang Baka si Alex Dixon ay dinukot nun. Alice Dixon. Alam, iba yung issue ni Alice Dixon sa Robinson eh. Diba, Alam ko yung sa ahas. sa ahas, men. Ito sabi niya, iba yung sinasabi ng nanay niya eh, ng mga ano eh, urban legend eh. Baka yung mama niya yung urban legend, pre. Ang inan to, nadukutan sa food court sa Alice Dixon. Baka si Alex Dixon yung dinukot sa Gago. sa Robinson. Dahil di ba yung sa ahas nga yun, di ba yung pagka may mga gandang babae, puti nahanap nila tapos Sa anak pinapakain o pinapakilala dun sa anak ni Gokong Wei na kalating ahas. kalahating tao. Tang-inang yan. Di ba yung sabi nila sa may dressing room, naalala mo Sa yun? fitting Yung biglang Oo, bubo ka. bigla raw bubukas yung ilalim, malalaglag yung babae. Parang yun yung mga prank sa Japan eh. Di ba? Oo, parang mga ganun. Ito. Wag din daw ako mag-iiwan ng tsinelas sa labas ng bahay dahil may gumagala ng mga religious group na pinagpapalit-palit yung mga pares. Ano? Nakakaiba yun Wait lang. Tuloy natin mamaya. Ang daming urban legend ni Mama eh. Please gawin nyo namang topic ito para aware ako at para may sagot ako kay Mama. Ayan. Oo nga. So, humingi siya sa atin ng mga iba pang urban legend. Magbigay daw tayo. Sige. Ano ba yung mga urban legend na mga malulupit ng mga kabataan natin? Mga batang 90s. Kung may naiisip kayo mga urban legend, comment nyo lang. comment At nyo baka lang. next time namin yan. Basahin natin. Actually, nag-post ako nga sa page tsaka sa group. Pwede natin basahin to. Yung mga nasa comment. Sabi ko, yo, ano yung mga urban legend sa Pinas na naalala nyo? Ayan. So, tangina. Men, ang dami nag-comment. Pero ito yung mga magagandang mga kinomment ng tao. Na may taong sa ilalim ng Robinson Galleria. Ito nga, bubukas yung fitting room. Kamuntik na mahulog yung immortal si Alice Dixon, sabi yan ni Backtrip. Totoo ba yung issue na yun? Kasi tangin na balita talaga yun. Kasi sabi nila na wala lang daw yung issue na yan kasi binayaran daw yung mga sikat na personalidad para hindi na lang daw magsalita. Pero totoo daw. Tangina no. Pero hindi ko alam eh. Simula nung narinig ko yung kwento na yan nung bata ako, natatakot na ako mag-CR sa sinihan eh. Nung pag nanonood kami ng sine. 90s to nangyari. Oo, 90s. Oo. Tsaka ang ganda kasi ni Alice Dixon Oo. eh. Tsaka hanggang ngayon naman maganda si Alice Dixon talaga eh. Hindi nawawala. Baka Hindi naman. kumukupas. Baka naman Alice Dixon. Baka. Ay hindi, siya lang. Ikaw lang, pre. Eto pre, sabi ni Cancer PH, huwag ka daw sisipol sa madaling araw dahil baka ma-attract mo yung mga ligaw na kaluluwa. Totoo kaya yun? Pwede.
Pwede. Bakit para kasi, Kasi 'di ba yung hangin nga, 'di ba? Pagka sumipol ka, sumasama. nagkakaroon ng malapit mahangin, eh. sa'yo, eh. Pwedeng sa bagay, no? Pag Pwede. sinisipulan mo yung sexy na Kasi babae, yung nagiging ano, eh. mahangin siya, no? Kasi yung hangin, elemento rin 'yan, eh, 'di ba? Tama yan. Ito sabi ni Quaniverse, basta kalbo, masamang tao. Easy! Tangina mo. Kwana. Easy. Tumubo na yung buhok ko, eh. Sorry. Ayan. Out na ako diyan. Ito, sabi ni Kuya Firms TV, kapag pasmado daw yung parte ng katawan mo, yung unang ihi mo sa umaga, ibuhos mo daw doon. Tapos patagalin ng 5 minutes para manuot yung ihi. Ito yung... Kalokohan yan, men. Hindi, men. Actually, narinig ko to sa tropa kong sa Erong. Pasmado kasi yung paa niya, eh. Tuwing umaga, iniihian niya yung paa niya, pre. Ginawa ko rin yan, men. Pero Gumana? hindi gumana, eh. Paano pag sinasabing may mga kasabihan na, uy, tangina mo, puro ka mura, pasmado yung bibig mo. Ano, iihian mo yung bibig mo. Grabe na yun. Ibang level yun, bro. Pang ibang dimension yun. Sige nga. Kupal. Tangina mo, Kuya Firms TV, ah. Gago. Eto, yun nga, kinikidnap yung mga bata tapos ginagawang betchin. Narinig ko din to, pre. Kinikidnap. Tas Yung bata, yung ginagawang buto, betchin. yung buto. Ha? Kasi sabi nila daw sa China, yan eh. Sa China, di ba? Yung, di ba, sa akala nila, China gawa yung betchin, hindi nila alam sa Japan. Yung, Talaga? Oo, Japan yun, men. Tangina, hindi ko alam. Ajinomoto. Oo. Parang Iwamoto. Parang Oo. ganon. Oo, totoo yan. Galing, ah. Tawag na ito, Maria Osawa. Di ba? Ayan, no, Maria. Alright. May tissue ka Pero pa. totoo yan. Sa Japan yun, hindi yun sa China. Kasi, Wait, pero yung pero batang... Chinese, yung mga gumagamit. Yung batang kadalasan. ginagawang betchin. Tangina, paano yun? Ha? Yung batang- Kasi, ang sabi nila dyan, alam mo yung ano, yung buto ng tiger, men. Pinapapayat nila yung tiger Mhm. para hanggang mamatay yung tiger, hindi nila pinapakain. Tapos, ang sabi nila, yung buto raw nung naagnas na tiger, ayun daw yung nalagain. Ewan ko kung anong klaseng gagawin nila dyan, eh. Kung parang herbal nila, paniniwala. Tapos yung buto daw ginigiling, ginagawang betchin. Tangina. Ngayon ko narinig yung buto ng tiger, ah. Ha? Oo. Basahin mo sa Google, man. Makikita Tangina. mo. Pero, tradisyon nila yun eh. So, pero ewan ko lang kung tuloy pa rin yun. Pero, Mga bahala Japanese kayo, yan? wag Japanese? Hindi. China yun. Sa China yun. Sa China. Tapos, pinagbintangan lang yung mga Chinese na sa kanila galing yan. Yan, betchin. Yung tiger, hindi. Hindi, yung betchin. Pero sa Japan talaga yan. Pero yung tiger galing ng China. Yung tiger, oh, tiger. Okay. Eto. Sabi ni Gerald sa Lazaro Tyro, magiging mutain daw yung anak mo pag hindi ka nagpatuli. Tapos nagkaanak ka. Balit tinira mo yung asawa mo ng supot ka. Ay, puro ko pa, Narinig ko din to, pre. Kaya lahat ng tao sa amin na gusto magpatuli kasi nga mutain. Kaya pag may classmate kami mutain, sabi namin tatay mo supot, eh. Kawawa, men. Sorry naman, Sorry. Bullying yan, men eh. Pero narinig ko yun, ha? Totoo yun. Ito, ipahid yung tae sa gagamba. Ano? Ipahid yung tae ng gagamba sa noo para tumapang. Sa noo mo? Para tumapang ka daw. Ibig sabihin, pag yung anak mo duwag, pahiram mo ng tae ng gagamba yung noo. Paano ka ba kakakuha ng tae ng gagamba pala? Hindi, kapag ka kapag ka nilabas mo sa karton niya, di ba? Sa tawag nito, yung posporo. Oh. Puta, pipitikin mo yan eh, di ba? Galit na galit yung gagamba, men eh. Puta, pagka nilagay mo sa stick, bago lumaban yun, tumatay yan. Ay, tangina, totoo. Oo. Nalala ko yan. Di ba? Kasi, kumbaga, bagong gising eh, puta, babawas mo muna yan. Actually, totoo yun. Gera na, di ba? Lalo na kapag kakatapos siya pumatay. Di ba may busog siya, malaking tiyan? Tatain muna bago lumabas, eh. Di ba? Tama, totoo. Alam ko yun. Tapos meron akong kaibigan eh. Nauuhaw na raw yung gagamba niya. Siyempre, walis tingting yung ginagamit natin nun, di ba? Aha. Tangin, sinubo, pre, yung walis tingting. Tapos ginanon. Sabi ko, pre, kadiri yan, men. Tangin ako, saan minawalis yung walis tingting. Totoo, tae ng aso, gago. Tae ng aso. Ang ina. Di mo alam kung saan minalis yun eh. Unga sa muna. Pinapainom ng lawa yung gagamba, pre. Totoo. Tangina, kadiri naman yun. Oo, alam mo yung barbecue stick, yung para sinisimot mo yung ano.
Diba? Ganun yung ginawa niya, pre. Tapos yung walis na yun yung ginamit sa sa pagwawalis ng powder na tayo ng pusa. Yun to yung tayo ng pre, pusa. di ba? Sarap. Tapos Ayun yung tinatawag na, literal na, magic sarap. Tangina. Tapos gagawin mo isaw. Tangina. Magic sarap. Ito. Yung sausaw sa probinsya kapag may fiesta, papakainin ka o papatagayin ka pero may halo na pala. Tapos sobrang weird ng mararamdaman mo. Totoo to. Sa Ano mga, yun? Yung sausaw? yung aabutin ka ng tagay. Tapos Oo. usually yung kuko nila pre, May betchin yung sinasabi nila. hindi betchin, parang parang di ko lang kung atiban o basta Basta pampahilo. pampahilo. Baka yung sanganga. Yung apog pre. Gago apog ang puto. Di, usually yun, Brad, parang di ko lang kung lason para kainin ka ng mga aswang o kaya Oo. parang ganon. O kaya mahilo ka, dudukutan ka, di ko alam. Basta sabi sa probinsya doon nangyayari yun Pero hindi ko narinig yun pero titignan natin. Mm. Titignan natin yan, makikita ko rin yan. Ito, pahid mo sa mukha mo yung dugo ng dalagang first time. Dalagang first time magregla para di ka tigiyawatin. Totoo to. Sabi? Naririnig ko to. Yung unang Saan ka regla. naman kukuha? Saan ka kukuha nun? Yung unang regla ng dalaga pre, abangan mo yung napkin, gawin mo face towel. Baka gulpihin ka nung tatay nun. Pagka nakita ka nun. Pero honestly pre, narinig ko to. Totoo yan. Narinig ko to pre. Parang weird Hindi, kasi usually yung gumagawa nun, yung babae mismo. Oh. Kung ano yung regla yung dalaga, papahid niya sa mukha niya para nitigiwatin. Alright. Ngayon alam ko. Pero medyo kadiri yun. Pre, may parang daing na di mo malaman. Ito. Galing yung kay Jade Constantino. Yung sausaw galing kay Ivan. Yung tae galing kay Paul Henry. Ayan. Anyway. Ito. Galing kay Marilyn Maximo. Kapag naligaw daw sa gitna ng gubat, hubarin mo yung damit mo at baliktarin. Galawan naman niya kasi yan, pre. Pagka may kasamang babae. Naliligaw tayo. Naliligaw tayo. Magubad ka. Baliktarin mo yung suot mo. Baliktarin mo yung bra mo. Oo. Diba? Galawan naman niya yan. Tangina. Pero tangina, ano kay explanation nun? Ha? Ano kay explanation bakit kailangan mo barin yung baliktarin yung mo? Siguro, nasa damit mo yung kompas. Tsaka yung magnet, pre. Para makalabas ka. Naka ng puta. Ito. Sabi ni Chi Albano, yung kulto na nangunguha ng tsinelas. Kulto na nangunguha ng tsinelas pag iniwan mo sa labas ng bahay mo yung tsinelas mo. Mhm. So, feeling ko, panakot lang yun ng mga nanay. Para hindi iwanan yung mga Pag mo iwan tsinelas mo yan, kukunin na kulto yan. Oo, kasi mahal nga na yung tsinelas Bibili na naman yung nanay mo. Pagka nawala yung tsinelas mo, matik. Oo. Bakit sabi Special nung... kung Rambo pa. Bakit sabi nung letter sender? Meron daw religious group na nangunguha ng tsinelas. Talaga ba? Hindi kulto religious group. Ano ba religious group na kulto? Anyway, eto. Sabi ni Kerwin Paulino, Cortal plus Coke equals abortion. Totoo yan. Kaya dapat binibigyan ng reseta yung Cortal gamot sa sa ngipin. Ano ba yung Cortal? Ano ba yan? Pain reliever? Parang para sa sakit ng ngipin. Laksan, mga ganun. Parang ganun. Pain Parang reliever. Pain reliever. Pero mga bobo lang gumagawa niyan, putik yan. Yung mga abortion na yan. Oo. Papakasarap kayo sabay, Tama. 'di ba? Papalaglag ninyo. Cytotech dapat. Oo. Hindi, joke. Hindi. Basta nasa sa kanila yan. Ay, buhay niyo yan Ito, galing kay Joey Conste. Pag may nakita kang kalahating part ng manananggal, iuwi mo, gawin mong sex doll. Gago ang puta. Hindi to, mali to. Inan to, gago. Ito, kay Warren Baturiano, maglagay ng papel sa noo yung pang grade 2 kapag sinisinok. Pang grade 2? Anong papel? Ang ginagawa ko talagang legit to, pre, Sinulid. Sinulid. Alam ko rin sinulid. Oo, sinulid. Kasi yun yung mabisa sa akin pero tingin ko psycho lang yun Ba't Kumbaga, ka, utak mo lang yun Kumbaga, nilagyan na ako na sinulid. Gagaling na ako. Oo, Baka diba? ganun, no? May mga ganun may mga ganun bagay. Nasa utak mo lang yan. Pero tutangin na sabi ni Warren, no? Papel ng grade 2. Papel ng grade 2, may pa talaga, may specific pa talagang papel, Ano yung... Pad paper. Yung blue, red, and blue? Crosswise. Mga crosswise and twice. Mga ganun. Ito.
Sabi ni Kurt Brian Maximo, yung una nung madreng na pagkakamalang penguin. Putang ina, hindi naman urban legend yan. sorry. Sabi ni Kim Season Bakani, kapag galing sa lamay, magpagpag muna sa 7-Eleven bago umuwi para maiwan sa 7-Eleven yung mga kaluluwa. Totoo to. Kawawa yung mga staff ng 7-Eleven. Shoutout sa inyo. Ginagawang pagpagan yung 7-Eleven. Padala naman kayo ng sisig dito. Yung tunnel ata na papuntang Gapo or Subic, kailangan bumusina kapag pasok sa loob para daw hindi sumakay yung multo sa van. Ano? Yung tunnel papuntang Subic, alam mo yun? Oo, alam ko yun. Kailangan mo na bumusina para hindi sumakay yung multo sa van sa sasakyan mo. Siguro haunted yung area na yon. Baka. May mga insidente ba nang nangyayari dyan? Meron, alam ko sa Philippine Ghost Stories, alam ko may ganun eh. May sinabing nangyari sila may sumabay kasi hindi bumusina. Lalo na pag sa mga area na may na-aksidente, kailangan pip-pip, nagaganon ka. Oo, para kumbaga hindi ka sumunod, di ba? Kumbaga, respeto mo sa mga namayapa doon. Ayun. Ito, sabi naman ni Maximo, naglibing ng pusang itim sa krus sa daan, tapos hukahin after 7 weeks para maging anting-anting. Pag may pusang itim na patay, ilibing mo sa crossroad na daanan. Sa krus sa daan. Oo. Tapos hukahin mo after 7 weeks, maging anting-anting. Hindi ko alam kung paano anting-anting. Malamang mahirap yun, pre. Saan ba? Sa gitna? Yun nga, hindi ko alam saan kanto eh. Puta, lagot ka sa gobyerno doon. Mapapasakin mo yung kalsada eh. Hindi, baka applicable to sa mga trail. Oo. Sa mga probinsya, ganyan. Sa bagay. Lupa lang, di ba? Kasi Pero alam mo magbubungkal ka yung ron. dati kasi nung bata kami, di ba pagka may itim na pusa, pre. Tapos nandiyan sa harapan namin, no? Pagka sinasabi ng mga babata namin na, ito yung malas na pusa eh. Itim eh. Itim na itim. Oo. Tapos di ba, minsan yung mga pusa may mga kakaibang galaw yung gumaganon-ganon. Oo. Kinukrusan na tayo. Kinukrusan na tayo na itong pusa na to. Kumbaga parang inaano na tayo, sinusumpa na tayo. Puto, nila yan, pinapaalis na nila. Tsaka di ba may sumpado pag nakapatay ka ng pusa? 7 years doon na kamalasan. O kaya 9, hindi ko alam eh. Hindi ko alam yan. Pero sabi nila, di ba, 9 lives nga raw yung pusa. Pero Sinubukan mo? Kung 9 lives talaga. wala Hindi. pa ako napapatay na hayop na pusa. Wala pa. pa. Hinulog ko sa second floor, pero buhay naman. Oo. Totoong bumabaliktad talaga bumabalik to, di ba? Pero Una binato ko. pa talaga, ito na mangyari. Men, binato ko pa ikot-ikot. Alam mo yung tumuturet, tuk-tuk-tuk, gano'n, no? Oo. Bagsak talaga siya. Pero hindi, dati ginawa ko, di ba? Hinawa ko yung pusa namin, patalikod. Sabay nilabag ko sa may lamesa namin, binagsak ko sa lamesa. Kahit gaano kababa yung gawin mo, talagang una pa rin. Pre. Galing, no? Ang galing. Para may pabigat yung paa Hindi, niya. may gravity yung may magnet yung paa eh, no? Ibang klase eh. Eto. Pag may nahulog na kubyertos, sabi ni Stefan ito, pag may nahulog, Step the Chef. Pag may nahulog na kubyertos, may bisitang dadating. Pag tinidor lalaki, pag kutsara babae, paano pag sandok? Sipain mo na, malaki yun eh. Ang ina, sandok. Baka kalabaw yung darating, pre. Benji Paras, no? Oo. Sipain mo para hindi, para lumayo. Tang ina. Makikikain yun eh. Ang laki nun, man. Laki nun, Brad. Gago! Pwedeng gawing yun. Sa negosyo. Kunwari, hindi tinatao yung kantin mo. Oo. Magsabog ka ng maraming kutsara tinidor sa sahig. Tangina. Di dadayuhin ka ng mga tao ngayon. Pagod ka rin pagtapos. Magkamay na lang po kayo lahat. Kasi madumi lahat. Ugasan pa namin to. Di ba? Ito. Mariang Labo. Kagawad, sabi ni Irvin Garcia. Maria Labo. Ano yun? Maria Labo. Hindi ko alam yan eh. Alam ko mga multo-multo to Maria Labo na to eh. Nyata yung aswang, unang aswang. Ayan, to. Ayan ba yun? May nag-comment. Si Maria Labo ang aswang na galing sa Capiz na umiikot daw sa buong probinsya or region Ayan yun, yung unang aswang. ng Western Visayas kasama Bacolod. Ito yung panakot sa amin ng mga bata kami. 90s era. Sa Negros, kumakain daw siya ng mga bata at may dalang itak. Alam mo kung bakit bata yung mga biktima niya palagi, pre? Yun yung kaya niya habulin eh. Hindi. Ano? Kasi, yung kwento niya ni Maria Labo, sa pagkakatanda ko
Kasi mahilig ako magbasa-basa ng mga kung ano-ano sa internet, yung mga weirdong mga bagay-bagay, mga tungkol sa UFO. Oo. Pagka lalo wala akong ginagawa. Alam mo yan, si Maria Labo, kaya raw yan na nag-hunting siya ng mga bata kasi namatay yung anak niya. So, ayun yung way niya ng paghihiganti. Dapat lahat ng may anak mamamatay. Tangina, para to si... Lahat ng bata Parang si Corazon to mamamatay. yung unang aswang, Parang ganun. Tangina. Creepy yung katakot yung pag-usapan yun. Madilim pa naman sa side na yun ng basement. Ewan ko kung tama ako pero... Alam ko yun din yun eh. Oo. Di ko alam. Eto. Sabi ni Milex Garcia Natividad, kapag magkasabay na umaaraw at umuulan, may kinakasal na tikbalang. Ayun. Yun yung tama. Yung Tangina. tikbalang. Panot daw yung kinakasal. Sabi sa letter ng puta. Panot. Anong kinalaman ng panot? Bakit may kapangyarihan ba yung panot? Yung sira ulo yung nanay nito eh. Kung ano. Sira ulo yung nanay niya, pre. Kung ano yung pinagsasabi. Ito. Sabi ni Gerald sa Lazaro Tyro. Pag yung asawa mong nanganak ay umihi sa Arinola at kita na ang piso, ibig sabihin pwede ka na uli umiskor. Okay. Pero pag hindi pa kita ang piso sa Arinola, mag-ano ka na daw muna, mag-tebats. Oo, totoo yan. Ano Kasi piso? may dugo pa eh. So maghuhulog ka ng piso sa Arinola. Ha? Maghuhulog ka ng piso. Oo, kapag malinaw na yung ihi, pwede na sundan. Magaling na, ibig sabihin. Bakit piso? Hindi kutsara, hindi ano. Hindi, kasi nagre-reflect, di ba? Silver eh. Makinang. Hindi pwede tansan. Oo. Kadiri mo, piso, sayang yun. Pangit yung tansan, men. Ba't di retainer? Tapos yung, alam mo nung bata ako, nung unang beses ako magkaanak. Ayan, niloloko ako nung tito ko lagi tungkol dyan. Okay, sasama mo? Oo, sa asawa ko. Gago. Na, malinaw na ba yung ihi? Sundan mo na. Ina. Diba? Utik yan eh. Ganyan yung mga malulupit, di ba? Malulupit na tiyuhin, di ba? Ma-advise sa'yo, sundan mo na. Kakapanganak lang eh, sundan mo na. Eto, sabi ni Paul Henry Alberto Bundang, si Mananabas at si Ador Mawanay. Balita ko yung baba niya ginagamit niyang pangtabas, kaya nagkaroon ako ng takot sa mga barbero. Ha? Ginagamitan ng? Di ko alam eh. Mananabas daw si Mawanay? Hindi ko alam yan, men. Mananabas. Oo. Anyway, sabi ni Paul Henry, wala akong idea doon. Ito, para magkabalbas, ipahid mo sa mukha mo yung modtakils mo. Totoo ba yun? Hindi, men. Alam mo kung bakit? Sinabi na rin nila yan. Ginawa ko din yan. Hindi, men. Sabi nila, pag maraming tagyawat, ipahid mo yun sa mukha mo. Tangina, ginawa ko yan, men, oh. Ayun, oh. Halata. Jakol ka, no? Gago, ginawa ng pinsa ko yun. Shoutout sa'yo, Kuya Jean. Tangina. Para doon magkabalbas ako dito, pahira ko ron tamod. Tsaka bigote. Dito. Kumapal nga, oh. Salamat. Totoo sa'yo. Oo. Ito, sabi ni Mateo Kepet. Para ay nga pala sabi niya kay Mateo Kepet yung balbas. Yung sa tamod. Okay. Ito, sabi ni Alvin Edward Lienado. Yung nagmumulto daw yung teacher sa FEU sa education building paggabi. Umiiyak doon, sabi nila, ano? Umiiyak sa may FEU building. Sabi nila, story ng teacher daw at relasyon sa student. Nabuntis ata, nagpakamatay yung teacher tumalon sa 8th floor. Ito si Maningning Miklat. Maningning Miklat? Ito yung teacher. Ito daw yung teacher. Na na-deads kasi nagpakamatay. Oo. Yeah, sumalangit na Maningning. Wala kasi akong alam dyan sa mga university na yun dahil hindi ako nag-aaral dyan sa may U-Belt, men eh. Oo. Pero naririnig ko nga rin yun eh. Narinig namin yun kasi pero ako, hindi ko lang talaga iniintindi. graduate ako ng La Consolacion. Siyempre, umiikot yan lahat yan sa U-Belt eh. So, totoo nga daw yung may teacher nagpamatay, professor. Dahil nagkaroon ng relasyon sa estudyante. So, di ko alam kung... Ba't siya nagpakamatay kung meron relasyon sa estudyante? Baka nag-break sila ng student. Or baka... Heartbroken, man. Hindi, men. At saka baka matanggal sa trabaho yung teacher. Dahil ano? Nagsumbong yung bata. Hindi, bawal ang relasyon sa student tsaka sa teacher. Oo, mawawalan kayo ng lisensya pagka ginawa niyo yun. Unless kasi same school pa eh. Unless magkaiba kayo school, pwede. Yes.
Sabi ni Carl Jean Romero Piga, pre, Yeah. sasabitan ng butil ng mais yung bewang para hindi lapitan ng aswang. Lagay din ng asin sa bintana para kontra aswang. Ito, Di ba dapat bala? Di ba? Yung nilalagay na. Bala at bawang, alam ko. Bala, bigas, asin. Tsaka chwete. Lagyan mo na kaya ng laurel tsaka paminta. Para rekta pagkabukas, puta. Pero totoo yung bawang, lalo na sa kapis, kasi taga-kapis kami. Oo. So, baka nga totoo, bawang. Kasi, alam mo yung ginagawa ng guwapings, dinulog na bawang sili. Oh. Sa water gun. Nilagay sa water gun. Napag-aaral tayo edad Pagka natin. tinawang ang hapdi nun, men. Oo. Sabi ni Masahiro Nioka, nakakatanggal ng tigyawa at kinis sa mukha ang unang regla. Yun nga yun. Aba, meron na tayong meron na tayong hapon na followers Oo, ano yan, International na pala tayo si Masahiro, kanang kami ng cool pals din yan, pre. Oh, ayos. Matindi yan, matindi. Ayun. So, sa page pa lang yun, iba ba yung sa group, pre? Astig. So, ayun yung mga, mga urban legend natin. Ikaw, ano bang mga urban legend ang naalala mo nung bata ka? Yung lagi kami pinagsasabihan na na wag kayong maligo kayo sa ulan kapag unang ulan ng Mayo. Tangina. Mayo ba 'yun? Bakit? Daw para hindi ka raw magkasakit buong taon. Kasi swerte daw 'yun eh. Talaga? Oo. Buong taon, bakit Mayo? So, ang cut-off niya May talaga? Oo. Cut-off? Oo. Tangina Pero pero naliligo naman kami. Alright naman. Yung maligo ka tuwing umuulan. Alam mo, may airmat ko, pre, pag maliligo ako sa ulan, ayaw kong bayagan yan. Bakit? Papayagan niya lang ako pag patapos na yung ulan. Para bad trip. Shoutout sa'yo, mami. Ayan. Sabi niya, ito, nakita ko na. Sabi ni Paul Henry Alberto Bundang, pag may dumapong paru-paro, matik, lolo't lola mo yan. Lola, putik. Di ba pag may dumapong paru-paro sa bahay nyo, nakapasok? Pero totoo yun. Totoo. Para sa akin, totoo. Kasi dito sa Canada, pre, namatay yung lola nung asawa ko, pre, nung nakaraan. Bihira lang ako makakita ng dito ng paru-paro eh. May paru-paro. Meron. Bihira, nasa loob ng bahay. Ano yun? Coincidence, di ba? Nakapasok lang Paano yun, Brad. nakapasok yun? Kita mo namang silyado yung mga bahay natin dito. Paro-paro. Ibig sabihin sa butterfly farm, Sa butterfly. ibig sabihin, puro mga lolo't lola yun ng iba't ibang tao. No? Sa may Quezon City, no? Sa may butterfly, Butterfly garden. Butterfly garden. Butterfly garden. Para Ewan ko kung bukas pa yun. sa Bukas Manila pa ba Zoo. yun? Sa Manila Zoo, pre, meron din doon. Meron din ba doon? Sa amin kasi sa may, Quezon City Circle dati. Tangina. Kaya pala sa Butterfly Garden doon sa may Manila Zoo nakalagay, talk to your lolo and lola. Sabi? Oo. Kailan? Sa Manila Zoo. Hindi ka nagpupunta Manila Zoo? Hindi ko nakita yun nung siguro. Pwede mo kausapin yung mga lolo't lola mo doon sa Butterfly Garden. Parang feeling mo, Oo, kumbaga, yun na sila, di ba? parang gagong puta. Pero nakakatakot pa rin, no? Anyway. So, sabi ni Jasper Reyes, ng 25% podcast. Nung bata ako, kapag nagme-make face ako or nagbibingot-bingutan, sinasabi ng matatanda, wag mong ginagawa yan, baka mahipa ka ng masamang hangin. Oo. Tsaka yung bawal magturo kung saan, baka daw manuno. Kaya dapat kagatin mo yung tuturo mo. Oo. Sa yung mga kasabihan din ng mga Masamang tanda hangin. nun. Sa amin. Totoo yan. Tapos, sabi nila, wag ka raw kakain ng atang. Alam mo yung atang, men? Hindi. Yung analay na pagkain sa altar. Tangina, malamang. Kasi daw, pagka kinain mo raw yung atang, yung mukha mo daw gaganon, malulukot, pre. Ano ka niya, ng puta? Parang, tatabingi. Siya, Stephen Hawking. Pero, syempre, di namin pinapakailaman yung atang. So, ayun. Hindi, baka pwede mong itry. Tapos pag kumulot yung mukha mo, iluwa mo na lang, babalik naman siguro yun. Di ba? Pwede bang sorry na lang, sabihin mo. Ma'am Paboyd. Paboyd. Puta, yun. Jollibee, Ma'am Paboyd. Jollibee, baka naman. Malapit lang kami dito sa McLeod. Oh.
Ako yung turo-turo, totoo yun eh. Huwag na magtuturo kasi baka maturo ka nuno o kaya Encanto. Mga Oo. ganun. Pero, ang sabi, meron pa ako isang alam eh. Pag nakakita ka daw sa gubat ng Encanto, sabihin mo daw, sana ako na lang ikaw. Bakit? Kasi magkakatotoo, magkakapalit talaga kayo. Gusto mo ba? Hindi naman, syempre. Siyempre, ayoko din. Malay mo, pangit yung mga chicks dun. Pero curious ako. Oo, Ano yung world nila, pre? totoo yan. Kasi dati may ganyan sa amin eh. Encanto? Sa may Rojas. Sa kanto? Ha? Saan? Encanto. Encanto. Encanto siya sa may Rojas. Uh-huh. Sa may Rojas School. Okay. Sa may Quezon City. Mhm. Meron daw dyan babae na nawala first year. Mhm. Tapos sa may puno ng balete daw, nung fourth year na daw yung mga classmate ng mga yun, bigla raw lumabas yung babae. Nakanang puta. Hindi nagbago yung age. Ha? Hindi ko alam. Pero dun daw, nung nagising daw yung babae, nandun eh, nakahiga dun sa may puno. Matagal na yan. Matagal na to. Parang pre. alam ko Pero yan, ano pre. hindi, pero ano to, panahon to nung nag-aaral din ako sa Roses. Tapos ito pa, ang sabi ng babae daw, ang kwento niya, 7 araw lang ako nawala. Hindi niya alam, 4 na taon na siya nawawala. Nakanang puta, gago. May So glitch. ang ginagawa daw, parang sinasabi daw nung mga engkanto, pinapakain daw siya doon sa may kastilyo daw eh. Maganda raw yung kastilyo eh. Tapos pinapakain daw siya, tapos sabi niya, hindi raw siya kumain. Kasi nga 'di ba kasabihan nga yun na kapag kumain ka daw ng pagkain ng mga engkanto, habang buhay ka na doon. Oo. Sa mundo So, nila. 7 years siyang hindi kumain, pre. Hindi, 4 years. Ano kinakain niya ron? 7 araw lang daw siyang nawala. So, feeling niya 7 days siya hindi kumain. Oo, mga ganun siguro. Pero 4 na taon. Kumbaga isipin mo, 7 araw sa mundo ng mga engkanto, 4 na taon dito sa atin. Kung totoo yun. Pre, meron akong similar na story tungkol dyan. Ano? Sa Mount Banahaw, Oo. katabi ng Mount Cristobal eh. Oo. Yung Mount Banahaw, pre, mayroong mga kuweba dyan. Oo. Ngayon, mayroong mga couples, pumasok ng kuweba, naglalaplapan, pre. Ang grabe naman yun, naglaplapan. Naglalaplapan. Oo. Tapos, pumasok na sa kuweba. Doon naglalaplapan sa loob ng kuweba, pre. Naglalamasan, nagkaganyan. Tapos, naligaw sila sa loob ng kuweba. Mm. Tol, akala nila, 3 hours lang sila nawawala. Pero 3 days na silang nawawala. Meron mga rescue team, pre, sa Mount Banahaw. Hinahanap na sila. Hinahanap sila ng rescue team. Kailan nangyari yan? 80s, mga 80s, 90s, ganun. So, parang umakat sila doon grupo talaga. Kasi narinig ko yung kwento na yan, pre, grade 3 ako eh. Mga grade 3 ako. Mga 90s na yun eh. So, yung grupo sila, pre, naglalandian. Parang nabababoy yung... Nantitrip lang. Nabababoy yung bundok, pre. Oo. Tapos ayun, puta na. Nawala. 3 days na Ginantian sila sila. nawala. Sa loob ng kuweba. Mm-mm. Kala na 3 hours na sila paikot-ikot sa mga tunnel. Ang ina. 3 araw na pala ang nasayang. 3 araw, pre. Mga rescue team, nag-iiyakan yung mga iba pa nilang friends na nakatent. Alam mo yun, kasi, parang mahal na araw yata yun eh. Alam mo naman sa Mount Banahaw, pag mahal na araw, daming mga bisita dyan eh. Oo, totoo. Ang ina. Kaya huwag kayong maglalap-lapan sa kuweba. May naiinggit. Sabi ni Mateo Kepet, pag nangat yung itlog ng lalaki, may namatay. Pag kaliwa, incheck. Pag kanan, hapon. Pero, pag parehas, mixed breed. Ha? Totoo kaya ito? Parang di naman gago kamatay. Kagaguhan yan, men. To, sabi ni Leonarda Castrens, si Madam Leon ito. Kapag narinig mo yung tunog ng butiki sa may pintuan, may darating na bisita. Actually, parang narinig ko rin itong kasabihan na to. Narinig mo yung butiki. May darating na bisita. Parang yung butiki yung doorbell. Kasi mangyayari yun, yung butiki nasa bisagra. Pag pinindot mo yun, yung butiki. Ang mga butiki kasi yung mga sinaunang doorbell, pre. Ang galing. Anyway, ito. Sabi ni Mabin Katbagan ng Paki Podcast. Yung babaeng nagpapakita sa Balete Drive, nag-retire na raw ata kasi marami ng kakompetensya sa Quezon Ave. Mas mura pa. Hindi na namamara, ano? Ito, white Hindi lady. na namamara yung white lady. Yung white lady niya, flirt.
To, Fake taxi. fake taxi, ginangbas no? Oo. Ito, sabi ni Nino Laguardia Balcom, pag amoy kandila, may bumibisitang namayapa. Sabi nga nila. Pag mapanghe, may tikbalang. Hindi ko alam yan. Tikbalang. Bakit? Di ako alam mo sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kapre tsaka tikbalang eh. Ako din, ako parang weirdo, pre. Mm. Kasi, hanggang ngayon, wala naman nakakita ng ano eh. Hindi. Bakit? Tanongin mo yung mga... Walang pruweba, pre. Tanongin mo yung mga ibang lahi. Alam niyo ba yung ano, yung ganitong klase ng ano? Uy, sa atin lang yun. Isipin na sa atin lang. Imposible yun, di ba? Alangan na Pilipinas lang meron nun. Hindi, sa bagay, sa kanila kasi leprechaun eh. Oo. O, ba't walang leprechaun sa atin? Magkakaiba ng creature kasi yan. Alam mo kasi, pre, inimbento na ng mga Kastila yan eh, kasi ayaw makinig ng mga Pinoy sa curfew eh. Oo. Kasi putang ina yung mga Kastila, pre, nagbigay ng curfew. Ayaw makinig ng mga Pinoy, nag-invento sila ng mga aswang-aswang. Para matakot sila. Oo, kaya ngayon, Hindi, alam ko ginamit nila yung aswang para sa gere. para pagpatay yung wakwak yung mga tiyan. Kuwari, hindi ko alam kung yung mga Kastila ang gumamit o yung mga Pinoy ang gumamit. Basta unang panahon, pang ano lang yan, pang bluff. Mhm. Ayun ang pagkakaalam ko Ayun yung nabasa ko. Pero Ayan. malapit yun Sabi ni Drix ng Tayo Podcast, mag-iihi daw habang natutulog kapag naglalaro ng kandila yung mga bata. Ano to? Maiihi yung mga bata habang natutulog para naglalaro ng kandila. Sino? Sino maglalaro? Ikaw? Hindi, mga bata. Huwag ka maglalaro ng kandila. Sige, Maiihi sila. pag natulog ka, maiihi ka. Baka ganun. Hindi ka na magiging crush ng crush mo kasi umiihi ka, laki-laki mo na. Baka ganun. Sabi ni Amang Lakay, marami na rin nagkwento nito. Ito ang urban legend na panakot sa mga bata, lalo na sa mga probinsya. Na pag iniwan sa labas ng bahay yung chinelas, ito na naman. Sa gabi, pupunta ng mga kulto at kukunin ka. Ito, hindi chinelas, ikaw yung kukunin mismo. Grabe yun. Iba yun Ang Cute. alam ko, hinihingilan nila sardinas eh. Curious ako dito, pre, doon sa mga kulto na nangunguha ng chinelas. Ito. Yung nakaraan yung kulto nakuha na eh. Nakuha na. Yung kulto? Senyor Aguila. Ang ina. Senior Aguila na naman. Kulto yun eh, no? Oo. Na ano na eh. Sikat na siya ngayon. Ito. Cut mo na lang yun. Okay lang yun. Ito ang urban legend about sa pusang itim habang nagdadrive ka o naglalakad at nakitang may tumatawid na pusang itim sa harap mo. Yung parang nag-cross kayo may mangyayaring aksidente o kamalasan. Ito yung huwag kang papayag na tumawid yung pusa. Oo. Kasi- sagasaan mo? Hindi, kasi parang ganunin mo. Oo. Kasi maglalakad ka, huwag ka papayag na unahan ka niya makatawid. Kailangan mauna ka sa pusa. Kaya nadidisgrasya yung mga nakamotor eh. Kasi yun nga, may mamamatay. Okay, mabagsak ka ng printer, di ko alam. Pero may mamamatay. Printer ang puta. Ang daming babagsak sa'yo, printer pa. May ink pa. May examon sa Xerox. Sabi yung malalaki, pre. Yung 3-in-1, yung may print, may scan, tsaka may may tawag nito. Yun. Anyway, putang ina, pre. Actually, hindi lang ito yung mga urban legend. Marami pang urban legend talaga sa Pinas. Marami, pre. Maraming kakaibang mga kasabihan sa Pilipinas. Katulad, alam mo yung gulgul. Ano yun? Yung, di ba, sa Ilocano kasi, di ba, pagka namatayan, nilibing na yung, yung patay. Ngayon, magkakatay sila ng manok. Yung dugo ng manok, isasama dun sa Papaitan. Saan? sa may parang nyug, ewan ko kung nakalimutan ko na, parang ipapahid, ilalagyan nila ng shampoo, mga ganun, ipapahid sa ulo ninyo. Tapos maliligo kayo sa may ilog. Para daw wala na raw susunod. Yung sinasabi nila yung pikil-pikil, inahawakan yung ulo, ganyan. Putang ina. Tapos, Matagal sa probinsya? oo, probinsya, men. Tangina. Tapos meron pa yun sa mga Ilocano yun, lagi nilang sinasabi kapag kunyari, namasyal kami. May kan. Saan ka magbabati? Kumbaga, parang hindi maiwan yung kaluluwa mo dun sa lugar na Kumbaga, hindi mo mapanaginipan tumamayang gabi. Parang yung tabi-tabi po din, no? Oo, parang ganun. Iihi ka, tabi-tabi po. Pero yun, parang pinatawag nung magulang mo o nung tita mo o tito mo yung mga kaluluwa ninyo na kasi isip bata ka pa, kumbaga, hindi mo alam yung mga nangyayari. Diba? Tara na, parang ganun. Tinatawag nila para hindi kayo maiiwan dun sa lugar na yun.
Pre, parang ano din yan eh. Parang, alam mo, parang di dalawin. Tinatawid yung bata sa kabaong. Oo. Yung tinutulay. Yung pinapasa na gano'n. Actually, ginawa namin yan, pre, zipline. Kasi mas safe. Malalaki na kayo eh. Hindi. Hindi, pre. Kasi nung may patay kaming relative, pre. Nung may patay kami ng relative, tinatawid namin yung mga bata sa kabaong para hindi dalawin. One time bumagsak yung bata sa kabaong, pre. Di na trauma. Muntik na sumama. Nag-iiyak ko, pre. Kaya nung may namatay uli, nakakilala namin, sa kapitbahay naman, pre, gumawa kami zipline para safe yung mga bata, hindi talaga nahuhulog dun sa kabaong. Binigyan mo ng idea yung mga negosyante, pre. Zipline. O ngayon, St. Peter, isama nyo na sa sa promo ninyo, zipline in living. Oo. Para hindi na mahirapan yung mga namatayan, hindi na ipapasa. Naka-harness. Zipline na lang. Naka-harness yung mga bata, pila-pila. Sasaluhin nyo lang sa kabila. Di ba mas madali? Oo. Dahil ano na ngayon eh, high-tech na ngayon, di ba? Kailangan natin sumabay sa Tsaka syempre, yung mga namatay na mga mahal sa buhay, namimiss mo yan eh. Oo. Siyempre, mamimiss mo. Kaya ngayon, gagawa sila ng mga bago, alam mo yung webcam? May webcam na sa Virtual, no? Nakatutok sa kabaong, pre. Napapanood mo siya kay ilang taon na. Naka-live stream. Puta. So bago ilibing, may camera sa loob ng kabaong nakatutok sa mahal mo sa buhay. Para nakikita. Gagana lang yan kapag mo. Parang nakikita mo pa rin siya, pre. Kahit patay na siya, nakikita mo. Hindi tanggalin niya lang yung camera after 10 years, di ba? Buto na yun eh. Literal eh. Ang mahalaga, nakikita mo pa rin siya, nagkakausap kayo. Diba? Pero pangit yun. Panoorin niya habang kumakain kayo hapunan. Bahala kayo sa buhay niyo. Utangina. Ano ba? Utangina. Sa Devil's Mountain sa Mount Cristobal, may isang urban legend syempre. Oo. Pag may nakasulubong ko ng matandang babae na, alam mo yung pupil ng mata, yung black? Bulldog. Hindi, dalawa pre. Subali, apat. Apat doon, magbulol-bululang ka daw. Bakit? Para hindi daw putulin yung dila mo, yun daw yun eh. Namumutol daw ng dila yun. Tangina, matanda na yun, papaputol mo naman dila mo. Pre, gago, baka nga hindi tao yun eh. Baka nga ano yun eh. Pero nakatakot pa rin, putang ina. Apat yung itim ng mata, habulin ka. Dalang gunting. Kailangan magbulol-bululang ka. Ibig sabihin, naputol na yung dila mo. Magkakaganon. Magkakaganon nga, pre. Ano ba? Dahil pa eh. Marami pang urban legend, Brad. Yung Hindi. Naalala mo ba yung nangyari nun? Yung artista ng bata, yung batang artista, yung sikat na sikat. Charis Pimpenko? Wala na yun eh. Hindi yung Chucky Dreyfus. Hindi yung 80s yata. Yun yung namatay. Yung magandang bata na sikat dati. Babae yan, di ba? Babae. Yung nabati daw Julie Vega, yun. Yung nabati raw sa bundok nung nag-shooting sila. Naalala mo yun? Hindi kasi nabutan yun eh. Kumbaga, wala pa Paano ako nabati sa bundok? Paano nabati? Parang Hi, hello, ganun. Parang shooting. Anong hi, hello, man? Binati. Kumbaga nabati ng masamang espiritu. Parang ganun. Tapos nagkasakit na siya, dire-diretso namatay. Tangina. Ayun. Talaga? Ayun daw, yun yung nangyari doon. Kasi hindi nila ma-explain yung pagkamatay niya. Hindi nila ma-explain yung pagkamatay. Maraming ganyan eh. Totoo. May mga baby nga na bigla na namamatay na walang dahilan eh. Bigla na lang hindi na huminga, patay na. May mga ganun. Yung normal naman, yung tulog. Meron tawag dyan eh, kalimutan ko lang pero may ganun. Bangungot, no? Pero hindi eh. Maraming kakaibang mga paliwanag ng mga matatanda nung unang panahon eh. Sa daw, kapag makikitulog ka sa bahay ng ibang tao, takpan mo doon ng kumot yung salamin para wala ka daw makita. Kasi usually daw, pag bisita ka, tapos nakitulog ka sa bahay ng ibang tao, tapos may salamin, may makikita ka daw nakatayo. Talaga? Na espiritu Kung may laman na espiritu yung bahay na yun. Kasi totoo yan. Kasi meron kami dating malaking salamin sa bahay namin. Talagang malaki siya. Tatapan nyo? Hindi. May nagsabi sa akin na kaibigan ko, kasi nagkakalapati ako dati sa Pilipinas eh. Nagkakarera talaga ako eh. So, ito,
may bumisita sa bahay namin, nakita yung salamin. Kumbaga malakas yung spiritual na kapangyarihan niya, parang sila Eugene, men. Tas sabi niya, pre, tapon nyo yung salamin nyo. Sabi niya. Sabi ko nang, bakit, pre? Alam mo kung bakit pinapatapon? Bakit? Delayed yung reflection. Mataas yung ping. Tangina mo yung salamin mo, delayed, no? Oo. Nagje-gel ka ng ganon. Pagbaba ng kamay mo, saka lang gumagano yung salamin mo, tangina mo. Sabog. Ibang klase. Slow mo. O, tama, Tas ang tama. nangyari, sabi niya, itapon mo yung salamin nyo. Kasi maraming nakatirang espiritu Sa salamin. na hindi nakikita. Tapos sabi niya sa akin, tignan mo yung salamin ninyo, nakatutok sa bintana. Kumbaga yung swerte ninyo, tsaka yung yung swerte ng bahay ninyo, nawawala. At may mga nakatira na espiritu na hindi mabubuti. Tinapon namin, men. Kasi salamin, pre, parang portal daw yun ng Oh, parang ayun nga yun, parang portal. Pero kasi noon, nung nasa amin pa nga yung salamin na yun, yung mga anak ko lagi nagkakasakit, pre. Talagang di mo mawari eh. Parang every month, o basta sa isang taon, 3 beses. 3 anak ko, putik yan. Nagpasko ako sa ospital 3 taon. Tinapon nyo na yung salamin. Oh, tinapon na namin. Lalo na pa rin yung mga lumang cabinet, putang ina na salamin. Ay, Oo. nakakatakot. Yung may salamin yung Nara, di ba? Oo, gago. Puta, yun, mga matatandang puno yun eh. Yung pag binasag mo, kinabukasan buo na naman. Grabe naman yun. Mga pang probinsya. Anyway, that's it. Tangina. Marami tayong naka-cover ng urban legend. Oo. And hindi ito yung una't huli. So magkakaroon pa tayo ng mga ilang episode pa. Nang ganitong setup, di ba? Oo, totoo yan. Kayang-kaya to. Yes. Oo, dahil po daw, kasi minsan bored kami ni Edward eh. Medyo pa ako, naiilang pa ako sa camera. Pero huwag kayo mag-alala. Pagka nagpa-picture kayo sa akin sa personal, hindi ako mahihiya. Basta kapag may nakita kayong mga bata na nangunguha ng ban, si Edward yun Mga bata na nangunguha ng ban. Gray na ban. Again guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa Kislot Chronicles na Kislutan Tots. Alright. And ito nga pala si RJ Maximo ng Kislot Chronicles. Ako nga pala si Edward sa ngalan ni Camille at ni Steph. Ayan. Edward Pogi. Rock and roll. Peace! Yeah. Ayun, thanks. Nice. Putang ina, panis. Panis.